Aside na ako sa tanan ng gibuhat. And I have opened a door for you to strength, yet you obeyed my word and did not deny me. So naobserbahan ni Lord, nagikapoy na sila, gamay na lang ang kusog na bili nila sa grabing mga trials, grabing mga challenges. But ang gipasigarbo ni Lord, yet you obeyed my word and did not deny me. Itanaw ni Lord nga, gamay na lang ilang kusog, gikapoy na gid sila sa mga challenges nila. But ang gikanahan ni Lord o tanaw sa ilaha is ang ilang obedience sa word. Nag-obey gid sila sa word ni Lord, dili sa word sa lain nga word. So kung ang pulong sa atong gi-obey, dili tong pulong nga gi-introduce sa ato nga ilahara nga ilang gidungagan. Butang yung sa pulong sa Ginoo no nga atong kaunon ang tinapay nga walay patubo. It means walay gi-add nga doctrine to deceive us. So, kinanglan nga mo-obey ta sa word ni Lord. Dili sa word sa uban nga gitudlo nga naanay ipangdugang nga maghatag confusion, division, and it will bring us far from God. Makalayo na noon sa Ginoo. And He did not deny me. Wala nila gi-deny si Lord. So, that's the thing that the God noticed sa Philadelphia. Nga wala sila nag-deny, and even though they have little strength, but they continue to obey His word. Okay. Now, matod pa din nga na-open door. Ngano kang naay open door nila. That open door is for them to enter, to do their job that is assigned by God to them. Ngano giabrihan ang door para nga makasulod sila to do their assignment. Okay. Now, speaking about the door. Okay. Let's see the Isaiah chapter 22 verse 22. Isaiah 22. Isaiah 22. Okay. Verse 20. Okay. I said, and then I will call my servant Eliakim, son of Hilkiah, to replace you. Ang ipulihan ani ni Eliakim is si Shebna nga grabuso na kaysanan nga palace administrator, o naglagot kay si Lord sa iya kay grabe na siya kagrabuso. And then gi-close niya ang door kang Shebna, gi-open niya ang door para kang Eliakim. And Eliakim means God will establish. Ang Diyos mo establisar. Hilkiah means Yahweh is my portion. Yahweh is my portion. Ang Ginoo mo akong bahin. So, naagyoy gitagaan ni Lord o mga pabor. And then, when God will open a door, it means it's a favor. It's a blessing. So, gi-close ang door sa position ni Shebna as the palace administrator, o pulihan siya ni Eliakim, because si Eliakim ang iyang nakitaan nga worthy because he has good heart. And batud pa diri verse 21, I will dress him in your royal robes and will give him your title and your authority, and he will be a father to the people of Jerusalem and Judah. So gisa-isay na nga hubuan si Shebna, hubuan pagposisyon. Hubuan og posisyon, hubuan pod siya og biste. Isip nga leader or administrator. And I will dress him in your robes. Ang mupuli sa imong sanina, sa imong sa tupang uniform, sa imong identity. I will give him your title, pati imong title and your authority. So naikwaan ni Lord, ang kwaan ni Lord, gi-close na ang door, gi-close na ang pamaagi. Ang open door is ihatag niya sa napusuan ni Lord, nagustuhan ni Lord. So that could be a great
day, a sad day, and a joyful day. Sad day sa pulihan, joyful day sa nagpuli. And I will give him the key to the house of David. Ihatag nako, ano pa na? He will be a father to the people of Jerusalem and Judah. Ang tao nga akong puli, gabrihan nako ang putan para kanya. May mo siyang father, leader ng mga mahan sa akong katauhan. And I will give him the key to the house of David. Dagaan ako siya sa Yabi, sa panimalay ni David, the highest position in the royal court. When he opens doors, matudpari, kung aabri siya sa putahan, mga putan, no one will able to close them. When he closes doors, no one will be able to open them, sa verse 22. Ang tanan nga mga putahan, matud pa, nga iyang pag-abrihan, o wala maka-close anak. Sumo na kung si Lord ang mahimuot sa itong kinabuhi, siya mangitag pamaagi nga ituboy ta. And that Philadelphia has an open door. So kung kasing-kasing na tugon na una tarong, tagaan ta ni Lord o posisyon nga taas nga dako, kay diya ta niya gamiton. Dili na gamiton ang tao nga dili tarong kasing-kasing o dili tarong binuhatan. Dili siya gusto mo gamit o kambugiro, kambugira. Kaya kung liainan ta pamati sa kambugira, kambugiro, labinang lain na pamati ang ginoo, kambugira, kambugiro. Muna nitabo kang King Saul, yung Haring Saulo, naginambog na siya. Nalagot ang ginoo, gipulihan siya. Napa siya sa trono, nga king, pero naanay gidihugan niya nga, king si David, bisag bata, batanon pa si David. Because that open door, that door was open for David. I-close ng door kang Saul. So nga na gyapon sa ministry na gyapon nga na. Sa ministry, pastors man, sa sana drummer man, keyboard player man, sana guitarist na ipang open, na ipang close. Kaya nga no, dili gusto si Lord sa mga tang abusado. Nindot ka uban nimo nga pareha mo espiritu, pareha mo goal. Dili kay pirmi kuwang ang goal, kuwang goal. Hallelujah. So when he closes doors, no one will open, no one will be able to open. And matod pa rin verse 23, he will bring honor to his family name. Magatag siya og dungog sa iya nga pamilya, for I will drive him firmly in place like a nail in the wall. So saysay na nga, imuon siyang lig-on sa mga kanang lig-on sa kanang kining lansang nagi takot sa dingding. Inga na siya ka sulid. And they will give him great responsibility. Tagaan sila dako nga responsibility. Ang family niya atod pa great responsibility, and he will bring honor even to the lowest members of his family. Kung kita magtarong trabaho, tarong atong kasing-kasing una tarong atong tiniliukan, na a greater responsibility ang hatag ni Lord sa ato. Because we are given responsibility according to our obedience, according to our heart, matod pa sa pulong sa Ginoo. Okay. So, and then in verse 25, ito tiwasan sa verse 25, but the Lord of Heaven's armies also says, the time will come when I will pull out the nail that seemed so firm. Mabot ko na panahon nga iyang ibton ang lansang nga lig-on na kaysanan. It will come out and fall to the ground. Everything it supports will fall with it. I, the Lord, have spoken. So ipadayag na diri kang Isaiah, unsa may tabo nga pangitabo na ay kuan sa posisyon ug na ay ipuli. And we are also desiring this kind of situation in our government. I-close ang door para sa closean og door because they are not worthy in the position. And God will open door to those who love our country, love our beloved citizen in our country. So matod ba din only the Philadelphia has an open door. They have the key like David. And let's go back to Revelation chapter 3.
Ano niya po dito? Because of this, Revelation chapter 3 verse 8, I know all the things you do and I have opened a door. Matod pa, I have opened a door na ana siya giabri nga pultahan for you that no one can close. Philadelphia Church. Door to evangelize. Door to spread the gospel. Okay. Now, matod pa din sa pulong sa Ginoo, yet you have little strength. Bisan pagamay na mo ukusog, apan ni obey mo sa akong pulong in verse 8, and did not deny me. Sa ato pa na agoy panahon nga ipideny tas atong faith, ipadeny tas atong Ginoo. I-deny na to atong family. That's part of the testing. So gitisingan ta kung stand firm ba ta sa word. So obeyed my word. Ang pulong sa Ginoo atong i-obey, dili ang pulong sa tao nga di nag-inganyo na to, nagsidus na to, nagpasaag na to. And did not deny me. Sa ato pa, atong relationship with Him and our covenant sa iyang word. We should have to stand firm on this or else God is our enemy. May mo na itong kaaway si Lord. Because this is part of the testing if we are strong or not yet. Verse 9, look, I will force those who belong to Satan's synagogue, those liars who say they are Jews but they are not, to come and bow down at your feet kana. Hindi ni akong persahon tuwong iya sa kaaway iya ni Satanas nga naa sa sinaguga sa Satanas matod pa nasa simbahan sa simbahan sa kaaway simbahan ni Satanas. Kisa daw sila, they are liars. So nasa simbahan, nasa teaching, but their teaching is more online, more on lies. Baka it's against the truth. So they are also teaching biblical teachings, but they're labeled by God as liars. Na ay label nila nga liars. Nagpakaingon sa mga Hudyo sila, sa ato karon nagpakaingon Christian sila, believers sila. But they are not. So careful ta because they are bringing the word of God. Careful ta join sa mga seminars, mga gatherings, because if these people have this kind of spirit, they are imparting to us their spirit, and if we are not that strong, we can be deceived like them. So God has already warned us. Ang Diyos nag-warning na nato, nagapasidaan na nato that these kind of people are around. Kini mga tawhan na naasa palibot, naglibot-libot, kinsa ilang ma-devour, kinsa ilang ma-deceive. Okay. Now, may what to diri? They say that they are Jews but are not. To come and bow down at your feet. Okay ka na. So, tungod sa ilang pag-obey sa word ni Lord, wala nila pag-deny sa Ginoo, so nibarugid sila. O gani kunong iya sa kaaway, they will come and bow down at the feet of the Philadelphia Church. So, musugot sa dili na ay mga Christians nga daw, Philadelphia Church, they are that strong in word and they are that firm in their relationship with the Lord. And matod pa sa pulong sino, kadtong dili saktong ilang doktrina, they will bow down to the Philadelphian Church. They will bow down to that person na nabilong sa Philadelphia because ingon sa Ginoo, why is it that they will do that? They will acknowledge that you are the ones I love. Kana kay mo acknowledge sila, maingon sila katong mga liars katong na-deceive. Mo ila sila that you are the ones I love. Kamu ang higugma sa Ginoo because you stayed with God. You stick to His word. So, kay mo lagi na kung tinuod ta na higugma sa Ginoo, magpabilin ta niya. Magpabilin ta siyang word. Dito masuta kung unsa na ka ligon atong gugma sa Ginoo. That is why
And the Lord, love the Lord with all your heart, with all your strength, with all your soul, with all your might. Why? Time na tistingan ta. Kung giyon sa nato magigugmang Ginoo. Sa atong kusog. Sa ato pa, love the Lord with all your might. Sa ato pa, sa imong kusog, gamita ang Ginoo. Gamita ang imong kusog sa pagpangalagad sa Ginoo. Gamita imong kusog sa pagtrabaho para sa Ginoo. That's showing love. Diba? How can you say that you love your mother unya suguon ka di ka patuo? So to with all your might. Sa imong kusog. Gamita imong kusog. Because the love of the mother sa to bisag kapay na uguson gyapon because of love. So kung dako na ta, kita na po'y mubalos ang atong kusog atong ipagamit sa atong mama, papa, atong kuy ati, labaw sa tanan sa Ginoo. Love the Lord with all your strength or might. Ang imong kusog ipagamit sa Ginoo. Dili kay uban lang. Remember, ang tanan natong gibuhat counted by the Lord. Love the Lord with all your heart. Kada bit nimo sa imong Ginoo sa Ginoo imong beating sa imong heart. Dili para sa imong palalam. Pero minalang palalab giskutan na sa Ginoo wala na. That's unfair and we want heaven. No, that's unfair. That's unjust. So, they will acknowledge that you are the ones I love. Muila silang nga ikaw kamo ang akong gigugma. Nga naman, ilang masinati nga ang love sa Ginoo is naagid sa ilaha. Because they stood firm. Di barog silang galigkon. Diba, unsa kay kuno, mabaw-an unsa ka, strong ang gugma sa usa musulayon na. Ang gugma is powerful. So they will acknowledge that you are the ones I love. And in verse 10, because you have obeyed my command to persevere. Tungod kay inituman ang akong sugo ug nilahutay kamo persevere or nag-endure. Isa gid na nga timailhan nga ligon ta makalahutay ta. Dili kalahutay ang huyang pa. So kung di ta kalahutay, ug taas nga tay mawali, how much more makalahutay bakatas mga pagsulay? Ang pagwali mamati rata. Kung sulayon na ta, di na lang pamati. Kung dili, wisdom, knowledge, understanding, and strength. Dito na masuta. Unsa niyo pag-apply ang pulong sa Ginoo. Unsa niyo po pagbarug nga ikaw magkapaymuot sa Ginoo. Because you have obeyed my command, kay gituman man ninyo ang akong kasubuan to persevere. Atod pa, I will protect you from the great time of testing. Naidako kaayo nga testing pagsulay sa tibuok kalibutan jud na, di lang sa panimalay, di lang sa church, but tibuok kalibutan affected ng tanan. I will protect you from the great time of testing that will come upon the whole world to test those who belong to this world. Grabe nga testing tibuok kalibutan na. Nga kung di ta kalahutay pagpaminaw sa wali, di ta kalahutay ug sakit nga wali, dili ta ka di na tumadawat ang sakit nga wali, nga sakit na nga pagsulay ang moabot, makadahutay babaka ta. Naanay pasalig si Lord sa Philadelphia na during sa great testing sa tibuok kalibutan, i-protect sila. Wala giingnan ni Lord ang ubang churches. Sa ato pa during the great testing, like what happened to Shadrach, Meshach, Abednego, it's a great test of their faith. Di barog sila sa Ginoo because they love the Lord. And they were protected from fire. Si Daniel protected from the mouth of the lion. So iyan na ay saad si Lord ug naatay kasiguruhan nga paabot kuno sa dakong katalagman natay protection gikas Ginoo. Nindot kay na. Pero before na mahitabo, nag-invest pa tas Ginoo. Naata investment si Ginoo.
Panahon sa simba-simba jud. Di kay naglingkod-lingkod diha, sige tabi ay, sige ato asa dapita mag-ato sa apps. Oh, dili gid malipay si Lord ana. We could not be included of God's promise that He will protect us during the great testing. Ano man? Kadturang isaanan ani, kadtong nibarog sa pulong sa Ginoo, higugma sa Ginoo, ni love ni Lord. Di kay ni love sa imong cellphone. Pwede ka makaingon ka, mabuhig ka bisag by cellphone, basta na Ginoo. Pero di ka mabuhig wala cellphone, ya okay ra way Ginoo nimo ambot lang nimo. Amen. Hello. Because bisag pag walaon ang cellphone, walaon gani yung pulong sa Ginoo, kung naana kay pundo diri, ma-recall to nimo. Because the Holy Spirit will recall everything that you have learned. So how can the Holy Spirit let you recall if wala kay na deposit sa imong kasing-kasing ko na una. So there is a great testing, but God already promised assurance that I will protect you from the great time of testing that will come upon the whole world to test those who belong to this world. Tanawa na to ang ASB ani. Because you have kept my word about patient endurance, I will keep you from the hour of trial that is coming on the whole world to try those who dwell on the earth. Tipigan jud ko sa Ginoo tong nagtipig pud sa empulong o nagmapailubon sa ato pan. Dili biya ka kung wala kay patience o kay humility, dili ka kabuto ani. So dili makita ang fruit of the spirit gyud. Dana gid nato mako nagmanifesto na ba na feel na ba nato, nag-operate ba ang fruit of the spirit during the testing. Amen. Nganong na ay fruit of the spirit o na ay testing para makita ang bunga sa Espiritu Santo. Hello. So again, dili makita ang bunga sa Espiritu Santo kung walay testing. Dito makita ang love kung naay trouble. Dito makita ang patience kung naagya po'y trouble. Dito makita ang kindness kung naagya po'y trouble. Ang bunga sa Espiritu Santo, ma-notice, ma-identify, ma-determine kung naay trouble. Dili na ma-notice, ma-identify in good times. Hello? It will notice, it will be determined, identified during the bad times. What do we feel? Do we have it? Ang fruit of the Spirit nag-operate ba? Nag-manifest ba sa pagkasing-kasing ko na una? So, endurance, paglahutay. Muna nga, kung ang ato una karon di ta mabuhig walay kaon. Panahon sa the great testing, wala na saktong kaon. Hello? Amen. Great testing, wala na saktong kaon. Muna kung atong tiyan mo ay atong gipaka-Dios, dili na maayo. So I will keep you from the hour of trial that is coming on the whole world to try those who dwell on earth. Okay. So let's go back to the NLT in verse 11 now. It is verse 10, I will protect you. Okay, let's see the Daniel chapter 12 verse 1. Okay. At that time, Michael, the archangel, who stands guard over your nation. Anak ko na panahon si Michael, na arkanghel, na nagbarug, isip na nagbantay sa inyong nasod, will rise. Will rise. Then there will be a time of anguish greater than any nation, since nations first came to existence. So maabot ko no ang grabe gid ko no nga kasakitan, anguish, a time of anguish greater than any since nations came first to existence. Walay sama ka kalisod,
Walay sama ka kining terrible nga time, kaguliyang. But at that time, every one of your people whose name is written in the book will be rescued. Ang mga matag-usa kunong ang ngalan na sulat sa libro sa kinabuhi. Ano nasulat sa libro sa kinabuhi? Kay nag-amping, wala nag compromise, wala nagpa-deceive. Sa ganito makapapas atong ngalan? Sala. Disobedience. Compromise. Ang compromise, sala, dili. Sala. Ang makapapas atong ngalan sa libro sa kinabuhi, ang sala. So every time makaimot tag sala, ginahinay na tog erase atong ngalan. Moingon din pud amo justify ning uban. Ay taas-taas man akong ngalan, murag dugay gid ma-erase. Katong mubo ngalan murag dali ra gid to ma-erase dili jud pud ingana. Hello. Kaya basig mo excuse to nga, taas-taas man akong ngalan. Basig per letter ang pag-erase. So dili ingana. Tuabot kuno sa dakong kalisdanan, dako kuno nga katalagman. Atud pa nga dili kuno wala pa kuno nahitabo. Than any since nations first came into existence. That time every one of your people whose name is written in the book of life, written in the book will be rescued. Maluwas. Okay. Kung sabi may tabo, mahitabo din ani, verse 2. Many of those whose body lie dead and buried will rise up, some to everlasting life, and some to shame and everlasting disgrace. Diba? Whole world nga testing. Isa na ni sa Daniel. O din na sacrilegious na ibuhat na itukod nila nga imahin para dito ko mag-bow down. Daghan kuno nga mga patay nga lawas. Matod pa. And buried, many of those whose bodies the dead, matod pa, lie dead, mga bukan, and buried will rise up. Daghan mga matay, daghan mga lubong, daghan kuno paingon sa everlasting life, and some to shame and everlasting disgrace. Kinanglan nga, andamo na atong kagalingon, ang paingna sa atong kalag, is dili sa kalaglagan. Unang mintras buhi pa ta, magbantay ta, careful ta. Sa ato pa, tingali po na siya. Careful sa tatong relationship. Ang gamay bikil, mangluod na ta. Ang pagluod, sala. Sala, dili. Pag mahay-mahay, sala, dili. Dili. Dili pwede nga atong kinaiya nga di maayo atong ipa dayon. Kay maka daot na sa atong kining pagpangalagad si Ginoo. And matud pa din verse 3, those who are wise will shine as bright as the sky, and those who led many to righteousness will shine like the stars forever. And who are these? It's like the Philadelphia church. They have stood up in the Word of God. Ibarog sa pulong sa Ginoo. They never denied the Lord. So ang daghan kuno, those who are wise ang maalamon, mudanag sama sa kahayag diya sa ang gawa katana sa kapanganuran. And those who led many to righteousness o kadtong nagdala daghan ng mga tao diya sa pagamatarong will shine like the stars forever. Katong mga soul winners, katong mga encouragers, mudanag kuno sama sa mga bituon. Bituon sa langit na, dili bituon sa dagat. Walay kahayag ang bituon sa dagat, makatunok. From bituon sa langit, gahayag. Ang mga soul winners, ang mga encouragers, ang ga-work, para nga ang kalag maluwas. Matud pa sa pulong sino, nga mura silag mga bituon nga nagdanag sa kalangitan. So look at the stars, they are shining in the night. Kitang mga believers nga soul winning, muratag mga stars, we are doing
Soul winning in the dark world. Bringing light to the dark world. With dark minds, dark understanding. Not knowing the light. So muna nga na, if you have the passion for soul winning, if you have the passion to support the soul winners, and you are part of the soul winning. Hello? Tingnan na siya. And during this great trial, matod pa sa pulong si Ginoo, verse 10, let's jump to verse 10. Many will be purified, cleansed, and refined by these trials, but the wicked will continue in their wickedness, and none of them will understand. Only those who are wise will know what it means. Daghan kuno ang maputli, mahinlo, ma-refine. Ma-refine ang atong kinaiya, ma-refine ang atong pagtupag sa ligsa ma-season. Di ba ang brown sugar, dili na siya refine. Ang white sugar, refine. Kung atong hikapon ang brown sugar, lahi gid siya. O bisan pag dili ta kakita, kung hikapon lang natong brown sugar o white sugar, maka-identify ta. Kasi pasabutan na, ang mga Christians nga refined na. Bisan dili ta kakita, atong ma-feel nga sila refined. Their character, their faith, their love, their compassion, their commitment, their covenants with the Lord are that refined. So, matod pa din ni nga daghan. Daghan. Pero, grabe ang agian nga kasakitan. And if you're purified, cleansed, and refined by these trials. So, ang makaputli, makakuan sa atong kinaiya, sa atong pagtubag sa lig, ang trials. Dili ang good times. Dili ang good times basihanan nga ligon ta. Na-refined na ta, na-purified na ta, na-sanctified na ta. And, ingana ang Philadelphia. Na nag-open si Lord of door. Door for evangelism. Door for the salvation of people. Door of opportunity that the words of God be delivered, be given, be shared to the people. Pero matupad, but the wicked will continue in their wickedness. Apan na mga dautan, magbabaydayan sila mga pagkadautan. So even karon, anak rata, asa ta nabilong karon sa matarong o dautan? Kita makabalog, asa ta nabilong karon, matarong ba ta o dautan? Sa atong binuhatan, sa atong hunahuna, sa atong tinanawan, sa atong sinultian, ma-identify na ito, matarong ba ta dautan? Isa nga, 50% pa man akong tarong pagidi ay. Tarong. Kanang luuran ta, biglunon pa kitang kinaiya, dili pa matarong. Tarungunon pa dyan na. Amen. Hello? Tarungunon pa dyan na sa tinuod lang. Oh. Only those who are wise will know that what it means. So the wicked will continue in their wickedness and none of them will understand. Okay. Now, matud pa sa kuan kay gisay-say man di ang matarong udanag pero mga dautan mosamot og ka dautan. Muabri sa taglaing text, Revelation chapter 22 verse 11. Let's see that. Revelation 22 verse 11. Okay. Let the one who is doing harm will continue to do harm. Let the one who is vile continue to be vile. Let the one who is righteous continue to live righteously. And let the one who is holy continue to live holy. Duha ni ka grupo nga ang naghimo o doing harm, naghimo makadaot harm. Magpadayon sila sa paghimog pagharm pagdaot. Let the one who is vile gani is laway. Laway, vile, lawayon kay binuhatan, laway sinultian, laway og mga kanang laway kaayog mga tinanawan. Okay, magpadayon sila. And let duha na sa grupo sa iya sa kaaway. And let the one who is righteous continue to live righteously. And let the one who is holy will live holy. So duha.
Yes, sa Ginoo ang righteous ug holy. Ang pikas ang do harm and vile. Pero sa ESV, let's see the ESV. ESV. Let the evildoer still do evil. Ang gahimog dautan, magpadayon sila og buhat og dautan. And the filthy still be filthy. Ug ang mga hugaw, mapaneho. Di ba ang laway hugaw nila? Laway, layo na doon, filth kanina is vile. Vile is laway. Di ba ang hugaw kaayo ang sinultian sa mga malaway? Filthy. Ang mga hugaw magpadayon sa hugaw. Apan ang matarong magpaday buhat og matarong, and the holy still be holy. So ani gyapon nga verse, ato gyapon masuta atong bagalingon asa taan. Evildoer bata, filthy bata, righteous bata, or holy bata. Dili pasabot nga kung patay ka sa kanang bubuan kag holy oil, mahuli ka. No. Buhi patap, pwede ta masanctify. Ang patay, dili na mabalaan. Hello? Dili na mabalaan ang patay. Mintas buhi patap, pwede ta kapang limpyo. So nga the Philadelphia Church, nakita ni Lord ang ilang pabilin sa pulong si Ginoo. Ang ilang pagigugma sa Ginoo. So if we love the Word of God, makita na, ganahan tag pamati siyang pulong. Amen. Pero kung dili tag ganahan sa Word of God, John 8:47, ang iya sa Ginoo maminaw. Let's see that, John 8:47. Ang iya sa Ginoo maminaw sa pulong sa Ginoo. Apan kamo kay dili man mo iya sa Ginoo, dili mo maminaw. John 8:47. Whoever is of God hears the words of God. Ang iya sa Ginoo maminaw sa pulong sa Ginoo. O dili lang maminaw, but ganahan maminaw. Lahi man ang maminaw kaysa ganahan kang maminaw. Like Mary. Di lang siya naminaw, but giganahan siya maminaw. Nag-focus gid siya. Gani pag-ingon ni Marta nga, tabangi ko Mary sa pagluto sa kusina. Wala gid niingon si kanang Mary nga kanang excuse Jesus, ako sa tabangan, ako magulang dito. Hello? Nga naman, nag-focus siya. Amen. Ug tan-aw na tong sila duha ang sa epekto sa Word of God. Ha? Di ba? Sa ilang duha. Kinsa may gidayeg si Ginoo? Si Mary. Ug ang statement nila, ang ilang performance, di ba? Si Martha ba ang nagdihog sa si Jesus before siya gi-aresto? Dili. Kaya mo ito effect sa iyang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. He worshiped the Lord. She gave the best that he can offer to worship the Lord. She anoints Jesus before he died. Ano man? Wala gina during sa panahon nga ting simpating wali. Kung kita namati. Remember ko sa akong time sa young people pa ko when I knew this one, faith, maminaw jud ko. Di jud ko mo lingkod sa luyo kayo, di ko gusto distraction. Bisan sa pag-eskwela na ako, gusto ko na ako sa front or sa anan kung na-apply chance. Kaya gusto ko maminaw. Gusto jud ko maminaw, kaya gusto ko maka-learn. And never gid ko nagpalangay-langay sukad pa sa una. Why? Igana ako nga. Why gid? So a child is known by his doing. A child is known by his doing. Ang bata mailhan sa ilang binuhatan. Sa iyang priorities. Dagaan ko responsibility sa una. Ako dyan ang tuman. Ako dyan ang buhaton. And when the time nga, kitagaan jugod akong responsibility ni Lord. Kaya ang luoy na kaami kay na anak ni tungod kay naigibuhat akong mama. Hindi maayo. House zero ni. Balik sa bukid mo. Dili ko buuban kay wala mi. Di ko uban kay di ko untag eskwela. Mabilis pumanghod nga wala mi bugas, wala mi kwarta. Pero confident ang mama kay inay kong negosyo sa eskwela ko. Gibuhit na nako akong manghod
at the age of 15. Wala ko eh. Kaya pa ko, pero gibuhi na ako kumanghod. Wala ko si Joseph, gabarog ko, uban ang Ginoo. Na-train ko nga wala nagsalig ko uban. Because, part na to sa akong training, because part sa call ni Lord nga, I can be able to have a responsibility. Ingan. Duhami, pero wala kayo pinagbinuang. Wala may naglakaw-lakaw. O mag-eskwila uli. Sabado, Domingo, wala man ako value ang Domingo sana. Namin negosyo. May negosyo ni. More on responsibility. Na anak ko'y kargo nga na nga edad. Wala na ba gini sa piso. Ako'y nagwan. Kung pagkaon, balo na mo. Ang kayong tang. Hindi ko maulaw, anak, because it was part of my journey to prove that God was already with me. And I can tell to the world nga, kung naanantay, paminsal o kakugi, mabuhi ta. Mabuhi ta, bisay natay gibuhi. Gibuhi na ako pag manghod. Ako, first year high school ko ato. Siya is mura grade 2. Ako gatag balon ni pagkaon. Negosyo ko. Because, dato, kung naatay kakugi, naatay pagrespeto, kugihan ta, dili ta magpadlungon. Tabangan tas Ginoo. We were not trained, our family was not trained na magsalig o parinti salig sa uban. Wala akong kadungog sa kong mama sa una. Atong si uncle mo, atong auntie mo, wala akong kadungog anak. Wala akong kadungog anak. Una na-train ko nga, independent. Dili ko gusto nga, magsalig og laing tao. Why? Tato, sa Ginoo ta magsalig. Minaw lang ko sa, kining pulong sa Ginoo sa din nakabalo na ko. Every time magbinaw ko sa pulong sa Ginoo. And I learn. Wala itong istorya ang Ginoo sa tuang nga, through visions, and then, grabe nga maragi kumot atong kasing-kasing. So, ingon din nga, sa panahon nga umaabot ang mga dautan, evildoer will still do evil, and the filthy will still do filthy, and the righteous will do right, and the holy still do holy. Pagkabalo na ko nga na imperno na ay langit, nga na may tabo. Ningon sud ko, ni decision sud ko, di sud ko gusto langit, ari ko gusto imperno. Sumuna nga nagtarong ko og pangalagan. Wala ko yun nga, nagsumpang ko'y pagpangalaga. Nga naman, ang langit is masiguro ni mo kung ikaw mag-tinod-ano. Sure, kitang langit. Agabi ka sigurista. Nga na Biblia, nga makalangit ang taong mulahutay. Makalangit ang tao nga preparado. Makalangit ang tao nga diin nagkinabuhi ng matarong balaan may naglokos Ginoo. And this is Philadelphia. Let's go back to the book of Philadelphia chapter 3. Matod pa sa pulong si Ginoo that i-protect sila during the great testing. In verse 10, I will protect you from the great testing that will come upon the whole world to test those who belong to this world. And then in verse 11, I am coming soon. Hold on to what you have so that no one will take away your crown. Nana sila crown because of standing firm sa Word of God. Corona. Pero sa to, before madawat ang corona, grabe pang testing. May kaisa, last week man si Rotoya, last week ba to, 2 weeks ago. Nilabay sa akong wall, sa akong Facebook, katong Miss Upol. Pag-question and answer na about flood control project. Oh, tsada kay siyang tubag. Grabe kay siyang tubag, tsada kay siyang tubag. Nakadaog siya. Siya nakoronahan nga Miss Upol. In terms of beauty, beautiful gid po siya. In terms of halos tanan. So nga na, araw na atay corona sa Ginoo sa corona sa langit. Sawat mo ko nangalak og corona. Magtarong lang kitag pangalag ay koronahan tag dili magtinarong lang yun ta. Amen. Hello. Bahalag wala ta koronahay diri sa kalibutan. Koronahan tag trabaho. Uno sa trabaho, galukdo pirmi trabaho, galukdo pirmi responsibility. So to, I am coming soon.
hold on to what you have so that no one will take away your crown. So naadi ay gusto nga mo take away sa crown. Ang kaaway, gusto niya nga ang atong purong-purong kaon mo nang iyatang tagaan og mga pagsulay. Sulayan ta niya. Hanggaton kag tagay mo tagay babagyapon ka. Adto kag mauna mubalibad ba ka? Hello. Sa atong na isa day to day nga mga testing or trials, gikwanta ni Lord. Ini nga nalig-on na ba ka? Amen. It's a test. Okay. Now, in verse 12, all who are victorious will become pillars in the temple of my God pagkanindot. Wala nagisulti sila in churches sa Smyrna, sa Sardis, sa buwan. Imo silang pillars. Dili ka may mong pillars or haligi kung di ka libon. Katong seminar na to about pillars. Pillars na seminar. Ang pillars mo alsa, musangga, para ang kabugaton, o adiling hagsa, ang building. So that Philadelphia, among the 7 churches, are the pillars. Naligon sila. Kaya nibarog sila sa pulong si Ginoo, ni pabilin sila das Ginoo. Yan. All who are victorious will become pillars in the temple of my God, and they will never have to leave it. Dili na sila mo biya. So ang dapat pillars nga nagsige og lakaw-lakaw. Pundo. Sa to, and they will never have to leave it. Oh, dili na sila mo biya. Naara. Ang pillars na adya mo pugong. Manayin ako sa different kinds of pillars sa ministry. Ang mga financial pillars mo oning mga givers, na regular givers. Regular givers. Silang tithes and offerings, silang support. Financial support. Ang mga intercessors, pillar po di sa intercession. Ang mga workers are pillars sa mga buluhaton. Tingnan na siya. Sumabaw anak to. Unsa ta nga? Asa nga pillars ta? Hello. And they will never have to leave it. Dili sila magbiya. Dito na sila. And I will write on them the name of my God, and they will be citizens in the city of my God. Grabe. Saan? May mo na silang lumulupyo. Lumulupyo sa syudad sa akong Diyos. And I will also write on them my new name. Nanay bagong ngalan. So, sada kaayo nga, we are part of this. Naligon ta. Pabilin ta sa iyang pulong. Mapabilin ta, diya sa Ginoo. Dili kay magsigitag pahabilin. O naaday, pabilin-bilin nga istorya. Pabilin-bilin nga istorya. Okay. So, matod pa din ang malahutayon, ang conquerors, victorious, overcomers, in other versions, matod pa, mahimong mga haligi sa temple of my God. Haligi. Ang haligi, magpabilin nga mo suporta. Nga mo tabang, dili mo papukan. So, muna mabawan ang tukin sa haligi sa ministries, mga pillars, matod pa is magpabilin, nga mapadayon sa pagsuporta, mutabang, and then matod pa, they will be citizens in the city of my God, the new Jerusalem that comes down from heaven from my God, and I will also write on them my new name. Anyone with ears to hear, matod pa, must listen to the Spirit and understand what He is saying to the churches. Ang naay mga dalunggan, na amag itay dalunggan. Pero ang atong spirituhanong dalunggan. Mabawaan man nato nag-open atong spiritual nga dalunggan kay makadungog ta sa giingon sa Espiritu Santo.
Makadungog ta sa Ginoo sa Espiritu Santo. O dili din ta mag-doubt, dili din ta magduwa-duwa. Receptive ta, madinawaton ta. Sometimes gani, magkatulo pa atong luha kay nga nataka-touch sa word ni Lord. So ingana, nanindot kaayo ang plano sa Ginoo mo ng katong kanta ni Gail, Charity Gail, New Name in Heaven. There's a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. Oh, naibag-ong ngalan nga nasulat. Kanang ngalan ng akong ngalan. Muna yung muna akong overcomers. Muna ang nagbarog sa kong pulong. Muna ang wala na-deceive sa laing doktrina. Muna ang wala nag-question sa akong pagka-Diyos. Ako ilang Diyos, ako ilang Ginoo, ako ang healer, ako ilang provider, ako ilang tanim. Nangako po si Lord, i-protect mo during sa great testing na maabot sa tibuok kalibutan. According to confession sa isa ka member sa Satanist, nga ilaging sakiton ang mga tao nga diin maupos ilang plano. Ano din your name and the name of the Lord. Kung imong balugan ang ngalan si Ginoo. What happened to Charlie Kirk? Nagbalampuson ang nagpapatay sa iya, nagpatay sa iya. Pero nung sa nahitabo, nahin mo siyang hero, nasikat siya pag-ayo, nakitaan nga daghan ang iyang bunga sa iyang pag-share sa Word of God. Diba? Bold kaya siya magwali sa puro sa Ginoo. Mura siya si John. Diba? Si John, dabot na ng ulo because of the Word. Pero, ang nakita nato, daghan mga tao na iyang natandog. Isang patiya. Even President Trump, tsada kaya siyang message. Why? Para sa uban dautan ta sa mga dautan, pero sa mga taong tarong ta. Amen. Dili na tumaplease anang tanang tao. Palag isultis ato madunggan nato sa ilang bakba nga dautan ta. Pero tubangan si Ginoo, tubangan sa tarong nga tao na Espiritu Santo. Dili ka dautan, tarong ka. Hello. So nga naman, ito to, you will be hated by all or by everyone in Mark chapter 13 verse 13, because you are my disciples or you are my followers. Why they will hate us? Because kita gabadlong nila. Mark chapter 13 verse 13. And everyone will hate you because you are my followers or you are my disciples. But the one who endures to the end will be saved. Munang naasa, Philadelphia, they have perseverance. Paglahutay. Wala hutay kita, bisag unsaon. Wala hutay ta sa ka, gipitun. Gipitun ta, pinagi sa tubig. That is why time will come, they will control the water system. They will control the food supply. They will control the current, ang suga. They will control everything. Kaya kung dili ta mabuhi kung wala na, bisod. That is why we need to be strong. Be strong in the Lord. Dili kay magligunta sa atong uyab. Maluya ka kung wala imong uyab, maluya ka wala imong sandaliha. Be strong in the Lord and in the power of His might. Diya sa gahom sa kusog sa Ginoo ligunta. Why? During the time of testing, we can stand and endure and we can end up victorious. So kung ang atong kadasig naa sa taong daghan, kuyaw na. Ang tinuod nga ba dasigon, bisag ikaw na lang isa nabilin, naagya pong kay kadasigon. Madasigon ka, mamalandong, magampo, pagbasa sa pulong sino, madasigon ka, nga magwali, bisag ikaw na lang isa. Because, ingana, ang timailan sa tinuod nga madasigon.
o ligon. Hello. Ligon nga madasigon nindot na, pero madasigon nga huyang, kuyaw na. Diba, di ko na kwa, ligon nga madasigon, tsada na. Kung ligon, o pasadasigon nga, ipaligon, kuyaw. So nga na igsuon, the Philadelphia Church is gitagaan ni Lord og open door nga dili masiradan. Gihimo ni Lord nga pillars in the temple of God, in the city of God. Matud pa, because nakit-an sa Lord ang ilang kasing-kasing guna-guna, ang ilang pagtupagsalig wala gyud ni lurang. Remember, faith comes by hearing and hearing by the word of God. And trials can test our status. Sa to, Revelation, Daniel chapter 2, verse 12, verse 10, many will be purified, sanctified by these trials. Daanak man nato masuta, muligon ta kung grabing pagsulay, nga ikaw, ligon paghapon ka. Madasigon, gyapon ka, wala ka nagmahay na ka. Di na ka mapadayon, manda na. Gusto na ka end up na imong kinabuhi. Na magani masakito, na gusto pa mabuhi, kaya napakita pa bang dili ingana. Amen. Hello. So, gusto bisag oxygen na. Wala gusto pa gid mabuhi. Gusto pa gid mabuhi. Kitang wala gi oxygen, kinahanglan nga makita gyud nga kita madasigon, malawtayon, ligon. Sama sa Philadelphia. Giday gid sila sa Ginoo. Ay open door sa to. Ang mga iya sa Satan synagogue will come to you and bow down to you, and they will acknowledge that you are the ones I love. Duos ang mga tao nga sa una, dautan. Mo-acknowledge sila nga ikaw kamuhi ni mas Ginoo. Duulan ang tagtao kay magpatabang. Amen. Hello. Gapon ba ito? Anay magpabuking. Pastora, sige, Martis na lang. That's the church. Why? Philadelphia. Duulan ng tagtao kay magpatabang sa ato. Dili financial, but spiritual and so on and so forth. Kay, ang ligon, pillars, nagbabilin, o makatabang. Ang pillars ta, is ligon ta, o tabang ta, sa kahugnoon na nga Christian. Amen! Hello! Tsada ng ikaw mo, tabang ka ikaw tabangon. Apan kinanglan nga, saman, investment na to, diya sa Ginoo, paday. Hello! Kinanglan uhatag ta, sa saktong panahon sa Ginoo. E kung dili ka muhatag saktong panahon sa Ginoo, dili mahinsakto ang atong kaligunon. Amen. Dili sakto ang atong kaligunon. It takes time to make the pillar strong. Una nga, ang kasada nga bago panahon, dili pa na pa, tumban. Ipasison pa siya. Kaya ron dili dali guba, ligon siya. E nga na gyapon, kinanglan, ipasison ta sa Ginoo. Aron nga, ma-prove na ligon na dyan ta. And we can be like Philadelphia Church. What is Philadelphia? Brotherly love. Na ay gugma nga inig suon. Dili gugma nga hilas. E nga ni siya, if we are Philadelphia, nga mga Philadelphian nga church, there is no malice. There is no malice. You don't feel malice. Kadumdum ko atong gift, nilabay po sa kong wall, na ay babae nga magkikog sa tulay. Nagagit sa gawas sa mo, kulong na lang mo ampak. Ay nakita. Nagkakita, pero wala sila kaduol. Naiusa ka laki ni duol, o laki ni duol, kunya gisultian niya, na-convince niya, ang sinay tabo. Gigako sa laki, o kunya gigakos po siya. Without malice na naman. If you have that brotherly love, malice is out in the blue. Yes. Malice is out in the blue. If you have the true love, malice is out in the blue.
Pero others nga malicious kaayo, lain na. Lain na to. Amen. Hello. So, ingan na. Nga you don't care, laki ba, babae, para sa uban, anana, juta. If we have the Spirit of the Lord, malice is not manifesting. It's the love coming from the Lord that is operating, in operation. Amen. Hello. It's the passion that coming from the Lord. That is why kung ma-feel ta sa Holy Spirit, wala na negativity. Ang atong hatred, mapulihan, ugog, magaluon. Pero wala ganin ato Espiritu Santo, ang atong kalibot-but o pagdumot, pastilan, murag yun, o sigang nagdisilaog. Amen. So, ingon ni Lord, now we have to be like Philadelphia, na atay brotherly love. Inigsuon nga, gugma. Namay nga conflict, dili na to, dili na nato, dumdumon. Hello, kayang baha. Is, dili, pwedeng hinumduman na to preng baha. Nitinaw na, wag na to, dumduman katinaw sa tubig, katuging baha atong hinumdum. Kadumdum na noon ko gabi, while I was lying down na. Then, i-close akong eyes, pero awake pa dyan ko, ipakita si Ginoo sa ako ang vision. Na naay, dalan sa ibabaw, na ay tubig na agos. Agos ka siya. Ang to nag-abot sa ubos na, tinaw ka isanin. Tinaw dyan ka isanin. Good Lord. Sana isa, mapaan pa na ako, ma-picture out pa na ako mga visions gatag ni Lord. Ay nga na siya. Nga naay, pananaw, ipakita si Ginoo. Nga na, kanindot ang Ginoo mangitag pamaagi. Magitong dalan nga diin, na ay nagsubay nga tubig siya. Tubig nga tinaw ni flow. Antod sa ubos nga tinaw siya, hangtod isubay na po siya. And it's the Word of God that flows. Pulong sa Ginoo ma-flow down. Para nga, muagi, kaya ang tanang agian niya, dili, mawala ng dryness, o ang tanan nga tanong nga kalaya na baskog. O ang tanan nga nakinanglan sa iyang nakinanglan sa tubig is masatisfied. Hallelujah. And that's Philadelphia. The Word of God made them satisfied and made them strong and made them the pillars in the temple of God. Hallelujah. Shall we pray and thank the Lord. Praise be to God, the King of Kings and the Lord of Lords. Salamat, Lord, sa kinabuhi. Hallelujah sa mga katawan sa Philadelphia Church. Wala sila ni BTO, wala sila ni buhi sa imong mga pulong. Wala kanila gidinay. Ila kang barugan, ila kang angkon. Taliwala sa dakong kasakitan. Og salamat, Lord, nga ang tanang madaugon nimong haligi o Diyos sa imong templo. Nga dili mo biya, mo padayon sa pagbarog, nga mo tabang, mo suporta, mahimo ulargad na paniginan alang sa imong himayaan o alang sa katumanan sa imong katuyuan sa imong kinabuhi. Salamat, Lord, nga ang among ngalan imo gayong gisulat sa libro sa kinabuhi and cannot be taken out from it, O Lord. Blessed be your holy name, your glorious and your powerful name, O Lord. In this mighty name we pray and everyone will say, Amen.